Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, mapapansin po natin sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang madaling sumuko sa hamon ng buhay. Madali po tayong mapanghinaan ng loob kapag po tayo ay humaharap sa mga dagok ng ating buhay. Madali po tayong bumitaw sa kapit natin sa ating Panginoon. Tampok sa ating ebanghelyo ngayon ng kwento ng isang bulag. At ayon sa detalye po ng ating ebanghelyo ngayon, itong bulag na to ay naroon po sa daan ng Jericho. At ang Jericho ay malapit na sa Jerusalem, ang lugar kung saan ay hinahangad ng mga Israelita na makapunta o makarating. Pero ayon sa ating ebanghelyo ngayon, itong bulag ay nandun lamang sa gilid. At ang kabulagan niya, kapansanan niya, ang pumigil sa kanya para pumasok sa Jerusalem. Umupo, simbolo ng helplessness o kawawang-kawawang sitwasyon o kalagayan. Doon siya lamang po ay namamalimos. At sa araw po, ayon sa ating kwento, narinig po ng bulag na marami ang naglalakad at tila may kumusyon. At dito, napag-alaman niya na si Jesus ay daraan. At nang malaman niya ito, nagsigaw siya ng, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Pero hindi ito naging madali sa kanya. Sa kabila ng kanyang nakakaawang kalagayan, hindi lamang yung kapansanan niya ang pumigil sa kanya para makapasok sa Jerusalem, pero may mga tao sa kanyang paligid na gusto siyang patahimikin sapagkat tila nakakairita siya, tila nakakasira siya sa kanilang pag-aabang sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila nito, hindi sumuko yung bulag. All the more he shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me." And dahil sa kanyang pangungulit, dahil sa kanyang hindi pagsuko, narinig siya ng Diyos at mismo ang Diyos ang lumapit sa kanya. And the Lord asked him, "What do you want me to do to you?" And he simply said, "Lord, that I may see." At sabi ng Panginoon, "Receive your sight, your faith has saved you." Bakit ito sinabi ng Panginoon? Dahil nakita niya yung pananampalataya ng bulag. Sa kabila ng kanyang physical na kalagayan o kapansanan, nagkaroon siya nakita niya ang Diyos sa kanyang buhay. At yung kanyang pangungulit, yung kanyang hindi pagsuko sa pagtawag sa Diyos, ay simbolo ng malalim na pananampalataya o pananalig sa Diyos. Mga kapatid, sana matuto tayo sa example ng blind man na ito, na kahit minsan nakakalungkot at nakakaawa yung kalagayan natin, huwag tayong susuko, huwag tayong bibitaw. Nawa mas makita natin ng Diyos o yung katotohanan ng Diyos lamang makakatulong sa atin at sa Diyos lamang tayo kakapit. Manatili tayong tapat sa Diyos, gaya ng pinakita ng mga Israelita sa ating unang pagbasa ngayon, na sa kabila ng narami na ang sumuko, bumitaw sa kanilang pananampalataya sa Diyos at isinabuhay ang mga ipinagbabawal o ang buhay pagano, may mga nanatili pa ring tapat at hindi sumuko na maging tapat sa kanilang pananampalataya, na huwag kakain ng mga ipinagbabawal na pagkain. Nanatili silang tapat sa kanilang reliyon, sa kanilang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, ganito rin po tayo sa buhay natin. Huwag tayo susuko kaagad. Manatili tayong tapat at kumapit sa Diyos upang sa ganon, mas makita natin
ang Diyos na gumagalaw sa buhay natin, ang Diyos na kailanman hindi tayo pinabayaan. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.